Mga kapuso, ngayong maulan pa rin ang panahon dahil sa bagyong Luis, ingat po tayong lahat. At ingatan rin ang mga anak natin na nagtatampisaw sa labas. Sa Quezon City, isang bata nakaladkad ng sasakyan. Sa video, makikita mga batang nagtatampisaw sa ulan sa isang parking area. Ang batang lalaki na may suot na gray t-shirt, humiga pa sa kalsada nang biglang, naku, diretsong pumasok sa parking area ang isang sasakyan hanggang nabangga at nakaladkad nito ang biktima. Lumapit ang isa niyang kalaro at sumenyas na umatras ang sasakyan. Bumaba ang driver at itinayo ang nakaladkad na bata pero agad ding umalis. Hirap ngayon sa paglakad at pagkilos ang bata dahil sa tinamong mga gasgas at sugat. Ang driver ng sasakyan sumuko na rin. Ang insidente niyan ating pag-uusapan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, nakadapa ang bata sa kalsada. Maaaring hindi napansin ng driver ang bata, pero nang makita, tinakbuhan niya. Ano po ang sinasabi ng batas sa ganitong insidente? Naku, siguro yung iba diyan inisip agad, bakit naman kasi nakahiga ang bata sa kalye? May punto naman kayo diyan, pero mamaya na natin pag-uusapan ang issue na yan. Kasi ako, may mga issue ako sa mga driver na tulad niyan. Unang-una, kailangan nating isipin ng gusto kung meron bang negligence o kapabayaan sa panig ng driver. Hindi sapat na sabihin, hindi ko siya nakita. Ano ba ang mga posibleng indikasyon na nagkulang sa tama o sapat na pag-iingat ang driver? Well, unang-una, wala sa pampublikong kalye ang mga bata. Pero nasa loob sila at naglalaro at nagtatampisaw sa loob ng bakuran ng simbahan ayon sa mga balita. Pangalawa, meron ding ibang bata na malapit sa batang to na dapat ay nakita ng driver dahil sila ay nakatayo. Isang senyales na dapat ay nag-ingat na siya ng lubos. Bilang lisensyadong driver, may tungkulin siyang magmaneho ng may sapat na pag-iingat, lalo na sa mga lugar na maaaring may mga tao o bata. Sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code, reckless imprudence resulting in physical injuries, maaaring managot ang isang tao dahil sa kanyang kapabayaan na may nasaktan. Of course, para sa kaso na to, hindi naman simpleng negligence o pagpabaya lamang ang tinitingnan. Kailangan mawari kung ito ay pagpapabaya na tinatawag nating almost criminal in character. Pangalawa, mas nakakabahala ang nangyari. Matapos na siyang nanyang sagasaan at kaladkarin ng bata, ano ba ang ginawa niya? Matapos na itayo ang bata at itabi sa gilid, kumaripas na ng takbo at umiskapo na. Ang mga hit and run na tulad nito, definitely nakakabigat po ng kaso by 1 penalty higher in degree ang magiging parusa ng kulong. At hindi po biro yan, yung 1 degree na yan. Halimbawa, kung lamang ang penalty ay prison correctional which is 6 months and 1 day to 6 years, kapag sinabing 1 degree higher, nagiging prison mayor which is 6 years and 1 day na hanggang 12 years na ang posibleng maximum na kulong. So hindi po biro ang epekto ng mga guilty ng hit and run at yung pagiging deadma or walang pakialam sa inyong biktima, maaari maging separate na kaso for abandonment of one's own victim sa ilalim naman ng Article 275 ng Revised Penal Code na may posibleng kulong ng hanggang 6 na buwan. Nagiging krimen ng pagiging deadma kung meron nga tayong nasugatan o nasaktan by way of an accident at hindi natin tutulungan. So sa ilalim din ng Section 55 ng RA 4136, obligasyon po ng isang driver na huminto, magbigay ng kinakailangan na tulong sa biktima. So paano nga kung nakahiga? Eto na nga, kung nakahiga yung bata sa kalye, hindi naman siya dapat nandun. Kasalanan pa rin ba ng driver? Yan siguro ang tinatanong ng iba. Well, tulad ng sinabi natin, palagi may responsibilidad ng isang driver na mag-ingat, lalo na kung may pagkakataon pa sanang maiwasan ang aksidente. Kumbaga, meron siyang last clear chance of avoiding the incident. Kahit na masasabi natin na may tinatawag na contributory negligence ang biktima, hindi nito otomatikong inaalis ang obligasyon ng driver na mag-ingat, maaaring mabawasan ang liabilidad niya, pero mas malaki pa rin ang kanyang dapat panagutan.
Of course, isang panawagan pa rin nga sa mga bata at ang kanilang mga magulang na palaging mag-ingat at umiwas ng husto sa kapahamakan, lalo na't ngayon umuulan at baka walang klase sa inyong lugar. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.